is a place of comfort sweet, near to the heart of God. A place where we are Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God. A place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before Thee, near to the heart of God. Next song number 36. Song number 136. I hear the Savior say, I hear the Savior say, Thy strength and death is small. Thy always watch and pray. Find me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had been my precious stain, He was His white as snow. Lord, now and then I find Thy power and Thy alone, and change the leper's spots, and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and labor, precious stain, He was as white as snow. For nothing good have I, whereby Thy grace to claim. I wash my garments white, and the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had made a precious stain, He washed it white as snow. And when before Thy throne I stand incomplete, Jesus died my soul to save. My nations there repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had made my precious stain, He was it white as snow. next song number 41. Song number 41.
Our Redeemer is born. Our Redeemer's glorious name, how we the sacred song. Oh, may His last immortal flame fuel every heart and tongue. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. And then I hope to sing this love in sweeter strains on high. Is thou what mortal never sketch, what mortal can display? Imagination's atmosphere in wonder dies away. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. And then I hope to sing this love in sweeter strains on high. He left the radiant throne on high, there's the fragrance of bliss. And into earth to bleed and die, was ever love like this? Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. And then I hope to sing this love in sweeter strains on high. He took the dying creature's place and suffered in His stead. For man's own miracle of grace, for man the Savior bled. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. And then I hope to sing this love in sweeter strains on high. So, one Bible sa Numbers chapter 16. Numbers chapter 16, verse 1 to 25. Magandang umaga po sa ating lahat. Buksan natin ating Biblia sa Numbers chapter 16. Numbers chapter 16 verse 1. Now, Korah, the son of Izhar, the son of Conan, the son of Levi, and Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peled, sons of Reuben, took men. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. Verse 8, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift you up yourselves above the congregation of the Lord. And when Moses heard it, he fell upon his face. Verse 5. And he spake unto Korah, and unto all his company, saying, Even tomorrow the Lord will show who are his, and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. Verse 6, These do take you censers, Korah, and all his company. Verse 7, And put the fire therein, and put incense in them, before the Lord tomorrow.
And it shall be that the man whom the Lord doth choose, he shall be holy. You take too much upon you, ye sons of Levi. 8. And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi. 9. Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregations to minister unto them. 10. And he hath brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with you. And seek ye the priesthood also. 11. For which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord. And what is Aaron that you murmur against him? Verse 12. And Moses sent to call Nathan and Abiram, the sons of Eliab, which said, We will not come up. 13. Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us? 14. Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards. Wilt thou put out the eyes of these men? We will not come up. 15. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, Respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. 16. And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou and they and Aaron tomorrow. 17. And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord. Every man his censer, 250 censers. Thou also and Aaron, each of you his censer. 18. And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle, the congregation with Moses and Aaron. 19. And Korah gathered all the congregation against them, unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. Verse 20. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, 21. Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. 22. And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation? 23. And the Lord spake unto Moses, saying, 24. Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of the Korah, Dathan, and Abiram. Verse 25. And Moses rose up, and went unto Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. Kakaulo po. Guys, song number 31. Number 31. Nandiyan na ba? Grace, ready? Church. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was
was grace that taught my heart to fear, and grace my spirit relieved. How precious did that grace appear, that I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yahweh this flesh, and I shall fail, and mortal life shall cease. I shall possess within the veil a life of joy and peace. The world shall soon sorrow will go. The sun forbear to shine, but God who won't be here below shall be forever mine. That's song number 32. Song number 32. Diyan ako. Amen. Lord my God, when I am lost on wonder. Ready? Church, sing. Oh Lord my God, when I was a wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling
Went through the woods and forest ways I wandered, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is unanswering, send him to die, I scarce can take it. That on the cross, my burden gladly bearing, and bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, when he shall go back in nation, and take me home, my joy shall fill my heart. Then I shall bow and humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. So, good morning po sa Good morning. Okay, so tayo po tumayo, kapatid. Alam natin yung tema natin sa class po na Matthew, chapter 11, verse 28, hanggang 30. Tayo po 39. So, yan po kayo, kapatid. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. 30. For my yoke is easy, and my burden is light. So, purihin po ito sa pagkabasa ng kanyang masalita, kahit po'y manalangin, ang mga panilang sa lahat, salamat po sa pagkakataon. Kami po'y nalit po, kami po'y hindi, at aming sampahin, walapilin sa dapat na kailangan pangalan. Salamat po sa gawa po ang banal ng Espiritu, ang pagpunaw sa amin, magbigay po ng kaalaman sa amin, at kayo po sa inyo, gawa po ay magbigay po ang masalita mo na alinamang sa ikalalakas at i-encourage ng bawat Lord. Salamat po sa umaga nito, at
Dahil so, tinadalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga po na kayong kapatid, ulit po sa umaga. At ngayong umaga ay aking pag-aralan, Jesus is the Lord of West. So na ating pag-aralan ngayon ay napapanahon dahil maraming kapatiran ang medyo nakakaranas na struggle sa buhay. Kayo ba, hindi nakakaranas ng struggle? Physical struggle? Nagpapa-struggle? Financial struggle? Spiritual struggle? Lahat ng struggle, pinaka-struggle. So lahat po yan, ay wala ko namang exempted dyan. Lahat po tayo ay nakakaranas ng ganong mga struggle. Pero itong pag-aralan natin ay magbibigay lang sa atin encouragement para tayo po ay makapagbigay ng kalakasan spiritual. Kasi pag malakas ang spiritual natin, mga struggle natin, wala ko yan. Yes, amen. Wala ko yan kasi palakasin natin ang ating spiritual life. Ito pong pangyayari ito, yung Matthew chapter 11, pinaka-background po natin dito ay tingnan natin na buksan lang natin yung Matthew sa ating sabi po lang ating pinaka-background po nito ay kausap na dito ang ating ang mga alagad o mga alagad ang ating Panginoong Kristo. So, kung ibabackground na natin dito sa verse 26, even so, Father, for so is sin good in the sight. Kung nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulong sa iyong paningin. 27, all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he too whosoever the Son will reveal. So, mapansin po natin mga kapatid na talagang ang ating Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, ang sabi ng Panginoon, lumapit, magsiparito kayo sa akin. So, ang anyaya, invitation ng ating Panginoon, ay lalapit tayo. Kanino po? Lalapit sa ating Panginoon. Wala tayo bang lalapitan? Yes, Na iba, kundi ang Panginoon, kasi minsan lalapit tayo sa tao, nabibigo tayo. Minsan, sasamahan pa ang loob kasi alam ko lumapit ako kay brother, kay sister, hindi ako napangbigyan. Kasi nga, hindi agad tayo lumapit sa Diyos. Kasi pag una lalapit naman Diyos, hindi ka mabibigo. Kaya tayo nabibigo, ang unang nilalapitan natin, yung limitado ang magagawa. Kahit nga ka lumapit, pastor, mayroon ka ba dyan? Wala rin ako, Sidgar. Kasi wala rin. Parehas tayong limitado. Pero, ang sabi ng Panginoon, come unto me. Sa Diyos kung tayo unang lalapit sapagkat siya po ang binigay ng full authority ng Ama. Lahat po ng bagay. Sabi doon, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he whosoever the Son will reveal him. So, walang iba. Walang iba tayo lalapitan kundi ang ating Panginoon. Yes. Come unto me. Sino sinasabihan? Mga anak ng Diyos, mga alagad. Yes. Alagad ba kayo ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Anak ba kayo ng Diyos? Amen. Sa Panginoon, sa Kristo tayo lalapit. Yes. Bago kayo lumapit sa tao. Alam niyo ako, subuko yan eh. Basta meron akong pangailangan, talagang tulong para prayer ko sa Lord, diba? May gamitin ka, Panginoon. Bisa nga, hindi ka patiran ang ginagamit. Bisa ang believer pa eh. Maalala natin si Elias, mga kapatid, di ba? Ang ginamit ng Diyos para pakainin si Elias, hindi karapati. Uwak. Ano ba ang karakteristik ng uwak, mga kapatid? Matakaw mo pa yan sa karne. Yun. Pero ginamit ng Diyos na pinapakita lang doon, mga kapatid, na kahit sino man ang gamitin ng Diyos para sa atin, wala tayong magawa. Yun ang ginamit eh. Ako nga, minsan, nung nasa Carissa kami, may bahay kami sa Carissa eh. Abay, wala kaming ulam, abay, yung pupusa namin ay bit-bit-bit, isang balot na daing. Sabi ko, baka may mayari yun, wala namang nadaing. Siyempre, hindi natin alam, baka may mayari. May mayari talaga yun, kaya lang, siguro nakaligat sa mayari. Wala naman naghahanap. So, hindi kami sabang ulam. Huwag naman yung gayahin na baka wala nyo lang ang pusa. Mga pusa! Punta kayo sa aming bahay. Baka may daing pa dyan. So, may mga pagkakataon lang na ginagamit ng Diyos yung mga imposible na sa pangailangan natin. Amen. Basta intact po tayo sa ating Panginoon. Bakit po tayo sa Panginoon lalapit ba? Siya po kasi
yung tinatawag na powerful. Kung titingnan natin sa John 1:1, makita natin ng ating Panginoon ay unique na unique sa lahat. So, kasi sasabi ng iba, ang Panginoon daw ay nagutom, naungaw, kaya may Diyos ba nagugutom? Marami akong nagkalat yan at malalaki ang simbahan yan. Pero tayo po ay naniniwala na Jesus Christ is God. Tingnan po natin sa John 1:1. Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Sa simula pa lang, ang ating Panginoon ay Diyos. Sabi doon, in the Word was God. Yung tinatawag na word doon sa Greek ay Logos. The living word na tumutukoy sa ating Panginoon. At ang living word na yon, ang sabi ni John the Beloved, and the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Tapos sa verse 2, the same was in the beginning with God. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Tapos sa verse 3, all things were made by Him. Maganda. Naintindihan ba natin yung verse, mga kapatid? Ang lahat ng mga bagay iginawa sa pamamagitan niya. Sinong niya yon? Ang ating Panginoon. Nilikha niya lahat ng bagay. Nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ay kung wala siya, walang malilikha. Sabi doon, at alinman sa lahat ng ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. Ganun ka halaga ang ating Panginoon. Kahit sa creation pa lang. Kaya nung sinabi sa Genesis 1:26, tinan po natin mga kapatid. Genesis 1:26, sa creation nandun na siya. Sabi doon, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let us make man. So nandun na po yung ating yung triune God, yung Godhead, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Nandun po sila nag-i-exist during creation. Kaya doon sa John, makita natin, di ba? John 1:3, sabi doon, pinabalikan lang natin, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Tapos sa verse 4, in Him was light, and the light was the light of men. Nasa Kanya ang buhay. Nasaan daw ang buhay, mga kapatid? Nasa ating Panginoong Kristo. Wala o sa ibang bagay. Ang sabi doon, in Him was light, and the light was the light of men. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sabi sa verse 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi napangunawa ng kadiliman. Tapos sa verse 6, there was a man sent from God, whose name was John. Ito yung nagpaturo sa ating Panginoon. So kung anong pasaran po natin ibang verses, sa John 1:14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, para maintindihan natin kung bakit tayo sa Panginoon lalapit, kasi siya po ang pinagkatiwalaan ng Ama. Kung titingnan po natin dito sa Matthew, chapter 28, tinan po natin, mga kapatid, kung bakit napakahalaga na tayo ay sa Panginoong Kristo lalapit. Sabi po niya sa verse 18, sabi ng ating Panginoon, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Lahat daw ng kapangyarihan ibinigay sa ating Panginoon. Kung lahat ng autoridad binigay sa ating Panginoon, saan tayo lalapit, kapatid? Sa Panginoon. Hindi tayo lalapit kay Madam Aurin. Madam Aurin, ano ba ang kapalaran ko na kung makakaasawa ka ng Amerikano, maputi, matangkad at matangos ang ilong? Amerikano ba hindi ba? Karaniwan na yung hulang niya. Kahit ako ang maghulang kasi karaniwan ka. Alam mo, ang kapalaran mo ay Pilipino lang. Mababa, may team at pulot pa. So karaniwan na yun, kung Amerikano talaga eh. So, kasi mga hula-hula, huwag kayo maniniwala. Ginagamit ang kalaban yan. Yes. Ginagamit ang jablo yan. Ikaw naman eh, talagang pupunta pa sa Quiapo, lalo na sa January. Nakupunta tayo, bawat may kumul-kumul po doon eh.
Yun, bara-bara o bunot-bunot, Sister Feliz, bunot ka. Nabunot anas, ako, Sister, ang anas ay ngayong taon ito ay dadami ang maniligaw sa iyo. Magbabayad ka ng ilang piso doon. So, dami yung mga scammer ngayon, mga kapatid, no? Hindi lang mo sa flood control, maraming scammer pati sa hulaan. No? Kaya mag-iingat po kayo. So, kasi nga, ang full authority, ibinigay na po sa ating Panginoon. Wala tayong gagawin, kundi manalangin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Siya ang ating lalapitan. Nang sinabi niya, come unto me. O, may iba pa bang lalapitan? Wala. Hindi ka nga lalapit kay pastor eh. Kasi pag unang lalapit kay pastor, sister, brother, hindi ka lumapit sa Diyos. Sabi ng Lord, mabibigo ka. Hindi ka lumapit sa akin eh. Unang lalapitan natin ang Panginoon. Sa bahay pa lang, kahit saan talagang marunok ang iyong panalangin. At sabi ng Panginoon, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng autoridad, ibinigay na sa ating Panginoon. Kaya wala tayong ibang lalapitan. Kaya kung babalikan natin ang ating teksto ngayong mga batid, napakaganda yun. Ito po ang dami kong prepare na dapat i-preach ngayon. Pero dahil nga ina-analyze ko yung mga sitwasyon ng kapatiran, ito po ang bumagsak. Matthew 11, verse 28 to 30. Bakit ito? Tignan po natin, sabi ng ating Panginoon, come unto me, all you that labor and are heavy laden. Ano sa Tagalog? Magsiparito sa akin kayong lahat na nagapapagal at nangabibigatang lupa at kayo'y aking papagpahingahin. Sa palagay nyo nga, sino kinabahan dito? Mga alagad niya, mga anak ng Diyos na nakakaranas ng mga dalay, mga problema, mga physical problem, financial problem, spiritual problem, lahat ng problem, dala-dala. Kapag itong tatlong problema ito'y dala-dala mo, ano ang mangyayari sa'yo? Talagang makukuba ka. Hindi mo ba? Pero sabi ng Panginoon, come unto me. Lalapit tayo. Lahat, hindi naman sinasabi hindi tayo napapagal, hindi tayo napapagod. Pero ang sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat daw. Walang exemption. Wala kang mapupuntahan. Ang sabi niya, lahat kayong nangapapagal at nabibigatang lupa. Pero ba kayong mga dalahin, mga kapatid? Mabigat ba sa dibdib? Mabigat po. Ako, ang dami kong dalahin. Hindi ko na ako kaya. Gusto ko na makamatay ng una eh. Pero sabi ng Panginoon, come unto me. Kaya sa Diyos ako lumapit. Ibinigay ko na kay Lord. Lahat ng problema ko, kaya wala na akong problema kahit isa. Bakit ito? Ibinigay ko na sa Diyos. Come unto me, all your labor and are heavy laden, and I will give you rest. Siya po ang totoo magbibigay ng kapahingahan sa ating mga kapatid. Kahit matulog ka, kahit pumunta ka sa aming bahay mo, kaibigan mo, lahat pinuntahan mo na. Kapag hindi natin ibinigay sa Diyos ang problema at dalahin, pag uwi mo, may problema ka pa rin. Makasimba nga para mabos-bosan ang kasalanan ko. Makasimba nga para makapahinga naman ang aking kaisipan. Hindi mo ganun. Sa bahay ka man o narito, basta nasa Panginoon ka, mapapayapa ang buhay mo. Wala akong lugar, wala akong pinipiling lugar. Kung nasa Panginoon ka, mapapayapa ang buhay mo. Ay narito ka nga. Pero ang isip mo, wala dito. Naniniwala mo ba kayo kapatid na may mga tao narito? Pero ang isip, wala dito. Tingin na kayo, titignan ko kung talagang kayo ang isa doon. Yes. Di ko alam. Diyos lang po nakakaalam. Ano yata ni Pastor? Hindi ko po alam. Inaano ko lang kayo, bilang lang. Ang totoo nun, Diyos lang po nakakaalam. Kung ang puso natin, ang isip natin, ay talagang narito para magpuri at sumamba sa Diyos. Tandaan po natin, narito tayo para sumamba. Kaya nga kapag narito tayo, walang istorbo, sabihin mo, huwag mo akong istorbohin. Isang oras lang na huwag mong i-istorbohin ang katabi mo. Isang oras lang na huwag mong focus kang makinig. Mamaya, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Pero habang tayo sumasamba sa Panginoon, dapat nakapokus po tayo. Para
hindi ba ka singit si Satanas? Alam mo si Satanas? Sa oras ng pagsamba, diyan nagtatrabaho yan. Yun, papaypayan ka niyan. Oo, tapos aantokin mo. Akala ni Pastor nakikinig yung pang tulog na tulog ka na eh. Sabi si Satanas, glory, kakanta-kanta pa eh. Tandaan po ni sa atin sa Satanas, maraming builder si Satanas. At pwedeng kumanta din yan. Papaypayan ka niyan. Kaya mag-iingat kayo. Pag inantog na kayo, sabihin mo, I rebuke you in the name of Jesus Christ. Kaya para hindi kayo antogin sa simbahan, matulog kayo ng maaga pag Sabado. Hindi nung pag nandito kayo sa church, gagawin yung hotel. Oo. Nandiyan mo si Pastor. Totoo yun. Kaya kung sasamba tayo, tapos matutulog ka. Ano nga tututunan mo? Kaya pag tinanong mga kapatid, ilang aklat ang Biblia? Ilang aklat ba, Brad? O yun. So, dapat aware tayo. O, nasaan ang Bible, mga kapatid? Nasa nga po, lahat ng may Bible. O, wala. O, notebook. Sabi ko sa inyo, magdala ng Bible, notebook, ballpen. Ilang taon mo nang sinasabi? 10 taon mo nang sinasabi. Hanggang ngayon, wala kayong dala. So, magpapaalam na po ako. Dahil lang ayaw nung sumunod. Nilipat ako sa Dasma kasi may gawain na po tayo sa Dasma doon. Di ba? Ang daming nag-attend nung, ano ba yun? Sige, yung Webes. Kung ayaw sumunod dito, lipat ako sa Dasma. Kaya sa Nasugbo. Una ba, mga kapatid, siyempre, napagkano ba ang notebook, mga kapatid? Ha? Nasa cellphone ako. High-tech na, you know? So, sabi doon, come unto me, all you that labor. So, lahat po tayo, wala exemption mga kapatid. Sa Panginoon po tayo lalapit. So, kasi siya po ang binigyan po ng full authority ng Ama. Ang sabi niya, lahat ng autoridad binigay sa Kanya. Sabi doon, and I will give you rest. Walang ibang kapahingahan na tayo makakamtan, kundi sa Panginoon lang. Pag wala tayo sa Panginoon, kahit anong gawin natin, tumbling dito, tumbling doon, punta ka sa hotel, makapunta ka sa Subo Hotel. Walang masama. Walang hindi masama ang Subo Hotel. Napapasama lang yung mga gumagawa ng masama. Pero yung magpahinga ka doon, walang problema doon. Pero kung sasabihin mo, makapunta ka sa Subo Hotel, makapahinga, wala akong kahit ka pa pumunta doon. Kapag wala ka sa Panginoon, pag-uwi mo, problemado ka pa rin. Ang pinaka-the-best mga kapatid, yung buhay po natin ay talagang bayaan natin ang Diyos ang makontrol. Huwag natin kaya makontrol tayo ng tatlong bagay. Tatlong bagay na nagkukontrol po sa atin mga kapatid. Alin po yun? Ito po yun. Ilan po natin nagkukontrol sa atin? 1 John. Yun, John lang po yan. 1 John chapter 2. First, simulan natin sa 15. Yun yung nagkukontrol sa atin. Sabi doon, in 2:15. 1 John. Nagkamala ko ng aking 1 John chapter 2 verse 15. Simulan natin sa 15. Love not the world. Unang-una sinabi ni Apostol Juan, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. O, di ba? Ano ba yung bagay na, ano ba yung mga bagay sa sanlibutan? Ito yun, verse 16. Tingin sa Bible. Huwag niyo akong titingnan, matutunaw po ako. For all that is in the world. Ano yung nasa word? The lust of the flesh. Number 1 po yun, the lust of the flesh. Ano pa yun? The lust of the eyes. And number 3, ito ang napakasikat, the pride of life. So, isa-isahin natin yung tatlo. Baka isa doon dito ang ginagawa natin. Kaya wala yung pag-protekta sa atin ng Diyos. Tingnan po natin, sabi ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman. Sabi doon, masamang pita ng laman. Ano yung masamang pita ng laman? Tingnan natin, sa Galatians chapter 5,
Ito yung sabi ni Apostol na Pablo sa Galatians. Galatians chapter 5, verse 19. Yun, sabi dito, now, the works of the flesh are manifest, which are this, adultery. Yun. Kaya hindi kasal, magpakasal na mga kapatid. O sino hindi pa kasal? Magpakasal na po. Yun. Kasi adultery, nagpupuwid kayo ng adultery. Ano ba? Fornication. Pag hindi kayo kasal, nagpupuwid pa rin kayo ng fornication. Yun. Ang pagtabi mga kapatid, para lang po sa mag-asawa yan. Ang hindi mag-asawa at wala pang kasal, huwag munang magtabi. Pagkakasala talaga kayo ng fornication. At may kaparusahan mo sa Diyos. Galit na galit ang Diyos yan. Alam mo, una, adultery, pangalawa, fornication. Ano ba? Sabi niya nga ating kapatid na apostol, uncleanness, lasciviousness, at hayang ang mga gawad naman sa mga ito, pakikapin, karumihan, talibugan, ano ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Yun, nakaranas mo ba kayo ng pangkukulam? Yun, sa probinsya, dami mangkukulam. O iya, ano bang ginawa sa'yo ng boyfriend mo? Madam, ako mo'y niloko. O sige, saan mo gustong saktan ang boyfriend mo? Gusto ko sa ulo muna. Tag! Aray! Sa tiyanan, talagang bagano yung bitaan. Bakit ang sakit ang katawan ko? Bakit? Probinsya po yun noong unang panahon. Yung tinatawag na mangkukulam. Sinong nakulam na sa inyo mga kapatid? Ano mo ba yung salitang mangkukulam? Pwede nang gawin ng bawat isa sa atin. Yung sabihin mo lang sa kapatid mo, sana mamatay ka na. Yun, mangkukulam ka na. Sana maghirap ka na. Sana madulas ka na. Yun, puro sana. Ang problema sa iyo tumawa. Huwag na tayo magbabanggit ng mga ganun mga kapatid. Hindi na uso sa atin yung mga sumpa-sumpa. Ang tawag doon parang mangkukulam ka na Di ba? Hindi literal na mangkukulam, pero sa ginagawa natin, parang kaalib na tayo ng mga membro ng mga sorcerer. Kasi, di ba, mamatay tao sa lumang tipan, sabi ng Panginoon, literal na papatayin mo, Sister Pires, sa lumang tipan, pero sa bagong tipan, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay may galit at sama ng loob sa kapwa mo, isa ka nang mamamatay tao. Kaya sabi ng Bible, kapag may sama ng loob, galit, anong sabi? Puntahan, kausapin ang salitan. Daglin, pawiin ang sama ng loob. Huwag malubugan ang araw ang galit. Mamaya, anong oras na ba? Alas 11 na po. Baka may kasamaan pa kayo ng loob. At ang sabi nga ng Bible, bago pumunta sa bahay-sambahan, kapag may alam kayo, may kasamaan ng loob, mas maiging makipag-ayos kaysa magsimba ka. Diba? Mas gusto ng Diyos, huwag ka na muna magsimba, makipag-ayos ka muna. Kasi naman ang doon, talaga naging Kaya mas importante ba? Dahil kahit wala ka dito, importante, wala kang kasamaan ng loob, makipag-ayos ka muna. At yun ang gustong-gusto ng Diyos mga kapatid. Kasi magiging hypocrisy lang tayo. Na tayo, ang ganda ng base natin, pero in realidad, yung puso natin, punong-puno ng galit, sama ng loob. Ito po yun. Ang pinatatanggal ng Diyos, ito po yun. Tinan po natin. Colossians chapter 2, chapter 3, verse 8. May pinatatanggal sa mga Kristiyano. Ano yung pinatatanggal? Sabi doon, but now you also put all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Datapat dayon, inyo namang layuan. May lalayuan. Sinong lalayo? Mga anak ng Diyos. Ano yung lalayuan ng anak ng Diyos natin? Ang lahat ng mga ito. Walang ititira, Sister Feliz. Sabi ni Sister, puro ako pas paligid. Baka susundanin ko. Ano lang. Kasi baka, Sister Feliz, hindi kasi matitisuran yan baka yung iba, pag binanggit ko, baka di na bumalik Kung gusto nyo, isa-isa lang. So sabi doon, lahat daw ay aalisin, lahat. Ano yung lahat na yun? Galit, number 1. Galit, kapukutan, yun, paghihinala,
Yun. Dapat ang Kristiyano, wala na yung paghihinatan mo. Parang may napupuna ko ng pastor, parang gumagawa ko habang kumain. Okay, hindi naman paghihinata yun. Pero kung siguro, kaya nagpapapogi si pastor, baka mayroong second girl. May tayo doon. Naghihinala ka na nun. Yun. Kung totoo man o hindi yun, dapat di ka nagkakasala, bayaan mo ako ang parusahan ng Diyos. Kaysa naman naghihinala ka, wala pa nga akong ginawa, kaya tuloy. Gawin ko na, naghihinala ka na eh. So yung paghihinala, dapat aalisin natin yun. Alam mo, siguro, tumama sa luto si pastor. Bakit ang ganda ng bahay simbahan? Nagtitinda lang naman ng glota tayo. Nagtitinda lang naman ng collagen yan. Yun. So, yan. Bisan yung, kahit na kapag basta naghihinala sa akin na may akong suporta eh. Yun. So, nakakasama ng loob. Ako nga talagang nag-extra work ako sa construction. Kaya kung may ipapagawa kayo, pwede ako labor. So, huwag na akong skill na, napapasama yung bahay. So, napaganda natin itong bahay-sambahan sa pagtutulungan natin mga kapatid. Hindi dahil sa suporta ng Amerikano, ng Koreano, hindi lang hapon, sa pagsusuporta ng kapwa Pilipinong Kristiyano. Yung pinakamaganda. Pero tayong suportang galing sa ibang bansa, suporta galing sa Diyos at pagtutulungan po natin. So, ano pa yung tatanggalin daw natin? Ang sabi doon, sa panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Sa Kristiyano, hindi na dapat nagbabanggit ng mga mahalay na salita. Yung mga green jokes, diba? Kung unbeliever ka noon, okay lang. Pero ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, layuan daw natin lahat na walang ititirangay. Tapos sabi sa verse 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yung ibang magsisinungaling. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Huwag magsisinungaling. Sino ang tatay ng mga sinungaling? Si Satanas. Yun. Tingnan natin. Kayo mga bata, tingin dito lahat ng mga bata. Nagsisinungaling ba kayo sa magulang nyo? O, tingnan natin. Sabi doon, you are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and I would not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So lahat ng sinungaling, ang tatay nila ay si Satanas. Hindi naman literal talagang tatay, pero yung inuugalit nila, kahawin talaga ni Satanas. Kasi si Satanas sinungaling eh. Di ba si Satanas sabi niya sa Panginoon, kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang mga kaharian yan, lahat ang nasa mundo. Inaako niya yung mundo, hindi siya may-ari, di ba? Hindi mo mga may-ari ng langit at lupa, mga batid. Sabi ng Panginoon, ang langit ay akin, ang mundo ay akin, at lahat ang nasa mundo ay akin. Tapos sinabi ni Satanas, ba? Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat yan, sambahin mo lang ako. Ay alam naman ang Panginoon nagsisinungaling, oy, ang Diyos lang ang sasambahin mo. Dinredyos siya ng Panginoon. So sinungaling talaga, kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi uso sa atin na magsinungaling. Kahit pasaktan pa, okay lang mo yun, huwag lang tayo magsinungaling. Kasi sa magsasabi ng katotohanan, may nasasaktan po talaga. May nasasaktan. Yung pagtatakpan mo, huwag mo sabihin ako mga sa akin. Huwag mo sabihin ako ang nagsabi sa'yo. Alam mo yun? Ay sabi, yung namang sinabihan mo, alam mo, sinasabi mo, kung daw sabi sa'yo, pero huwag mo sabihin ako ang sabi sa'yo. Nako, huwag kayong maniwala na sasabihin na, huwag mo sabihin sa kanya. Ang sabi nga, ang pakpak ay may balita, may tainga ang, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Kaya ang pagkakatiwalaan po natin, sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart. Hindi sinabing trust in your friends, in your neighbor. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Kaya minsan, best friend. Pagdating ng 10 years, best enemy. Lahat ng sekreto mo, sinabi mo na sa kanya eh. Ano yun? Tatlo ang ano nun eh.
Ako kasama noon, mula maliit hanggang kami nagdalaga. Alam ko yung ikaw nagbitukan niya. Tatlo lang ang ano niyan. Tatlo lang ang ikot ng bitukan niya. Kaya huwag po tayo masyadong magtiwala, mga kapatid. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan tayo, kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang best friend po natin ay ang Panginoon. Sabi niya, John 15, tinan po natin. John chapter 15, tinan po natin sa verse, tinan natin sa 14. Sabi din, you are my friends. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, you are my friends if you do whatsoever I commanded you. Paano tayo nagiging kaibigan ng Panginoon? Pag ginagawa natin ang utos ng Diyos. Kaya pwede na natin sabihin sa Panginoon yung mga latang lihim natin. Kung natin sasabihin yung lihim sa kapitbahay. Dahil pag sinabi mo sa kapitbahay, sa sunod, magbabaranggayan na kayo. Ay, pinatatawag ka nila. Bakit? Eh, ikaw kasi daw nagpakalat ng naging dito sa Vermont eh. Di ba? Araw-araw, pumunta kayo sa barangay. Ano ang number 1 kaso? Chismis. Chismis. Maganda. Ako, pwede na, kailan pa ako talagang ibabarangay? Ibabarangay ako sa pagchichismis ko rin. Pero hindi chismis na sinisiraan ko, kundi katotohanan. Bakit? May nagtanong ko sa akin na membro ng isang iglesia, Pastor, bak wala kayong pastora? Ang tanong, sinagot ko lang. At ang sagot ko na sa Bible. Sabi ko, kasi sister, sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 11, verse 34, hindi ko pinapayagan na babae magturo ni Mamon sa loob ng iglesia. Sinumbong ko ako sa pastora. Ang sabi doon, hindi demanda daw ako. Magkita na lang kami sa barangay. Hanggang ngayon, hinihintay ko. Wala pang nagpapabarangay sa akin. Okay lang kung ganon. Kasi ang Panginoon, naharap po sa korte. Si Apostol Pablo, naharap sa korte. Dahil po sa pag-uusik. Okay lang po yun. At dito po, may pumunta pong pare. Dito pumunta talagang pare. Pero retired po siyang pare. Na-involve po siya sa politika. Sabi niya, Pastor, pwede bang magamit namin ang simbahan mo para sa politika? Mag-aano po sila, mag-endorse ng politiko. Sabi ko, hindi po kami nagpapagamit ng lugar para sa politiko. Nakakalit sa akin. Hinanapan ako, ikaw ba, Pastor, nag-graduate ka ng Bible School? Ikaw ba, may lisensya sa pag-test? Hindi pa ito, hindi pa mong i-develop pa yun. Ururong po kayo, Pastor. Sabi ko, grabe talaga. No? Alam mo yun, lahat mo nang talagang pag-uusig, naranasan ko po dito. Pero sa biyaya ng Diyos, narito pa rin po ako. Amen. Yun. Kung ako yung makulong, sinong sasama sa kulungan, tas sa makay? Kita mo, may pumalang sasama. Tatawa-tawa lang kayo, pero ayaw nyo sumama sa kulungan eh. Sabi na, ikaw na lang po, Pastor. Kasama ko kayo dito, pero pag nakakulong, mahana ka na dyan, Pastor. Dadalawin ko lang kayo, Pastor. Dapat makita na, mayroong bit-bit, di ba? So, parang gusto niyo ako makulong, baka kapatid. Okay. So, yun sinasabi ng Bible, kapatid. Ang true friends natin, totoong kaibigan ng ating Panginoon na siyang mapagkakatiwalaan. Hindi kanya itichismis. Eh, di ba, pag nananalangin tayo, sabi ng Panginoon, Matthew 6, saan natin sasabihin? Sabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 6, verse 6, sabi niyan, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which saith in secret, shall reward thee openly. Sa Tagalog, dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. So, magandang talata ito, mga kapatid. Eh, kapag ikaw may kailangan, pumasok ka sa kwarto. Kung tatakbo, may kailangan ako. Punta ako kay Pastor. Mayaman si Pastor, tarangingan, Pastor, mayroon ka pa dyan. Sabi ni Pastor, sister, wala rin ako eh. Pero ako, subok lang mga kapatid. Ako pa yung kailangan ng pipray ako kay Lord. Maya talagang, Pastor, na-i-Gcash ko na po, di ba?
Pastor, may blessing po. Kasi, nilitad ko yung mga kapatid. Matthew 6:33. Ano ba yung sabi doon? But seek you first the kingdom of God. Yan po talaga itanim natin sa isip puso natin mga kapatid. Huwag natin unahin yung mga material, mga tao. Unahin natin ang Panginoon. But seek you first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. Eh, Pastor, wala pang dagdag. Baka hindi mo inuuna ang Panginoon. Baka kung ano-anong inuuna mo. Unahin mo talaga ang Panginoon. Bakit? At sure na sure, 100% ang promise ng Panginoon ay hindi po mabibigo. So, ano po mga kapatid? Balik po tayo sa ating teksto. Sabi doon, doon sa ating sa 1 John, bago tayo bumalik doon, agapaw po naman. Sa 1 John, chapter 2, verse 16, no? Yung lust of the flesh, parang tayo. Number 2, lust of the eye. Yung tatlong bagay na nakakapanghina sa atin. Yung lust of the eye, hindi masamang tumingin. Pero sabi ng Panginoon, kapag ang isang lalaki tumingin sa babae na may mahalay na pagnanasa, ano ang nangyayari mga batid? Siya ay nakakasala na ng adultery. Kaya sabi ng Apostol Pablo, pag hindi ka nakatiis, mga lalaki, tingin, mag-asawa ka na lang, kaysa wala kang asawa, pero nagkakasala ka. Tingin, wala kang asawa, ayaw ko mag-asawa. Kagayahin mo si Pablo, walang asawa. Pero lahat naman, pag tumitig ka, para tatang oras mo titigan ng babae. Sabi ng Apostol Pablo, mabuti sa isang lalaki, sa 1 Corinthians 7:1, mabuti sa isang lalaki ang huwag humipok ng babae. Mabuti daw yun. O mga lalaki, kaya ba yun ang huwag humipok ng babae sa tarang buhay mo? Kaya mo, bra? Ang buhay mo? Hanggang puno ka nilon? Ayun. So, sabi doon, mabuti yun. Siya Apostol Pablo kasi, may gift siya ng tinatawag na singleness. Talagang hindi siya nag-asawa. Pero ang sabi niya, 1 Corinthians, tinan po natin, chapter 7, hindi niya sinasabi na huwag mag-asawa. Pero sabi niya, tinan po natin, sabi doon, now concerning the thing which I wrote unto you, it is good for a man not to touch a woman. Yeah. Mabuti daw sa lalaki ang huwag humipok ng babae. Pero may kasunod po yun eh. Hindi lang ng period. Sabi niyo, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. So parehas, hindi mag-commit ng fornication. Dapat dahil sa mga pakikapit. Pag sinabi pakikapit, hindi pa kasal, nagsasama, or pakikapit po yun. Ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pag sinabing asawa, dumaan sa legal by blessing. Ano pa? At bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Tapos sa verse 3, let the husband render unto the wife true benevolence, and likewise for the wife unto husband. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanyang nararapat, at ang gayon din naman ang babae sa asawa. Ibig sabihin, ginagawa ng mag-asawa kung wag gagawin ng hindi mag-asawa. Magkakasala kayo ng fornication. Lust of the eye. Kaya maganda sabi doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag wala ko tayong ginagawa natin, ang pinakamagandang gawin, magbasa kayo ng Bible. Maiiwas kayo sa tukso. Eh di ba, ang technology ngayon, pag-scroll mo ng Facebook, dami kong manood, Instagram, YouTube, lalo yung mga bata, isang pindot lang yan. Pwede na makapanood ng mga kung ano-ano sa YouTube. 3 years old, 4 years old. Di ba, may 3 years old. May gumagawa na ng kahalayan. Bakit ito? Sa kapanood. Kaya tayo mga magulang, tayo po ang magiging halimbawa. Baka tayo ang namumuna sa hindi maganda, kaya yung mga anak nagagaya din. So tayo ang unang may disiplina dapat. Kapag ang magulang may disiplina, susunod lang mga anak. Yun. Kasi paano the leader yan eh.
Ikaw yung kasama sa bahay. Alam ka namang ibinta. Kasalanan mo yan, pastor eh. Kaya yung anak ko yung nagkaganito eh. Siyempre, kasama mo nga dito yan eh. Ilang oras ba tayo magkasama dito, kapatid? 1 oras. Ikaw ang maraming kasama sa oras sa bahay. Kaya tayo, bilang magulang, sabi doon, Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata habang siya'y maliit pa, at kapag siya'y lumaki, hindi niya ito makakalimutan. Kaya dapat ang mga magulang, mayroong tinatawag na time frame. Mayroong mga oras. Mga anak, ang paghawak ng cellphone ay ganito lang oras. Dapat mayroon tayong ganun. Huwag ang mga anak ang nasusunod. O mga anak, tingin dito na mga anak. Ayaw na tumigil. Sumunod kayo sa magulang nyo pag sinabi, anak, matulog na. O sinong sumusunod sa magulang pag sinabi, tulog na? Kasi ayaw na. Takot na sa bahay. Sumunod kayo sa magulang nyo. Kasi, ito na mga kapatid, yung puyat, napakalaki po ang, sabi nga, pag natulog ka ng 8 a.m., ang laki ng pakinabang. Pag alas 9, may pakinabang. Pag alas 10, konti na lang pakinabang. Pag alas 12, medyo wala nang pakinabang. Kasi hindi mo na makukuha yung 8 hours. Eh, pastor, okay naman yun. Sino nakakatulog sa inyo mga kapatid? 8 hours pa. Yung anong oras talaga? Pastor, di na makatulog. Bakit hindi kayo makatulog? Ako kasi, magsisinyo, pero sarap na tulog ko talaga. Ako ngayon, ang goal ko, alas 8 hanggang alas 4 at tulog ko. Lubong sarap talaga. Ang casing ko, alas 4, talagang parang gusto kong trabahuin lahat. Talagang linis dito, linis doon. Ang dami ko nang nagagawa. Yung iba, tulog pa, wala nang nagawa. Tangali ko. Pero, di ba sa probinsya, di ba? So, kung kanyang tumira sa probinsya, mga kapatid, kung anong oras nagigising ang mga tao. Ang aga din matulog, kaya, yun. Ibalik kaya natin, mga kapatid, yung ganong attitude. Pangatlo, ano yung sabi ni John, dito mga kapatid, the pride of life. Yun. Ang dami yung mga Kristiyano, mapapride, matataas, ano yun? Ano yung matataas, ano? Ere. Matataas yung ego. Yun. Paano nalalaman ng isang Kristiyano yung ma-pride? Tingnan natin ang natin. Sinabi ng Diyos, huwag kalimutan ang magbasa ng Bible. Nagbabasa kayo, hindi? Amen. Pag hindi kayo nagbasa, isa kayo sa mapapride. Kasi utos ng Diyos yun. Ibig sabihin, totoo, pero hindi nyo pinaninamnan. Sinabi ng Diyos, sa Biblia, manalangin kayong walang patid, pero kailan kayo nanalangin? 3 beses lang sa isang taon. Ano yung 3 beses sa isang taon? Pag-birthday. Ano ba? Pagkasal. Tapos pagpatay na. Pinag-pray pagpatay na, di ba? Pinag-pray na. So dapat ang pray pagkagising, bago matulog, bago kumain, lahat, pag-alis ng bahay, mag-pray ka. At ang prayer, hindi naman parang prayer ng na napakahaba na ganito pa ako manalangin. Panginoon, ipinapanalangin ko ang sasakyan kong bus, nawa, ingatan mo ang driver, nawa siya po ay biyayaan mo ng biyayaan, 3 oras ka na nanalangin. Hindi po ganun ang pag-pray. Ang pag-pray ay yung pattern ng Panginoon na sinabi, ganito kayo manalangin. Pero hindi naman ang manalangin ay gagayahin mo yung prayer na ama namin. Pattern po yun. Yun. Kumbaga sa algebra, formula. Yun. X plus X, brother. Ha? 2X. O, di ba? May formula kasi. XY plus XY. O, yun mo? Kasi may, alam nila yung mga formula eh. Pero yung mga senior, hindi na natin alam yun. O, natatandaan ko lang yun kasi nadaanan ko yun eh. Sa algebra. May mga formula yan. So, ganun din sa prayer. Yung prayer, sabihin mo lang, Lord, gabayan mo ako sa aking magdalakbay at makawan nawa, makarating ako ng ligtas payapa sa aking pupuntahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, bago kayo mag-pray, alam na natin kung kailangan natin.
Hindi naman kailangan kurit-kuritin mo ang Lord, baka mainis pa sa'yo. So kailangan, puso yung prayer lang natin. So yung ma-pride, yung mga taong ayaw sumunod sa katotohanan, mapapride po yun. Kaya nawa, tayong lahat, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang gawin po natin. So punta pa rin po tayo sa ating teksto, mga batid. Isang tatlong verse lang naman yun eh. 11:28. Sabi doon ng Panginoon sa Matthew 11:28. Sabi doon, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yun, verse 29. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Sinong napapagod? Yung ating kaluluwa. Yung katawan natin, ang pag napagod, pwede itulog na lang yan, di ba? Tulog mo ng 8 hours, ano agad dyan eh, restore yung ano mo, yung kalakasang physical, pero kapag ang kaluluwa, ang pagod, nako, buong pagkatao mo, apektado. Kaya sabi ng ating Panginoon, take my yoke upon you and learn of me. Pasalinin yung aking pamatok. Ano ba yung pamatok ng Panginoon? At sabi doon, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkapakumbabang lubha puso, at masusuntungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa. Ang kailangan natin magpahinga yung ating kaluluwa. Paano napapagod yung ating kaluluwa, kapatid? Kapag tayo'y gumagawa ng kasalanan, kapag hindi natin nagagawa yung gusto ng Diyos, napapagod yung kaluluwa natin. Kasi ang pinakapagkain ng ating kaluluwa yung salita ng Diyos. Amen. Kaya importante, parami ka nang babasa. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 4, verse 4. Anong sabi nito dito nga, kapatid? Verse 4, sabi ng ating Panginoon, ito yung matapos siya mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights. Kaya ngayon, kahit maraming handa, sinong ayaw magkamain mamaya pag-fasting? Taas ang kamay. Okay, tamo, ayaw nyo mag-fasting. Isang kain lang ito, 40 days and 40 nights, na hindi kumain ng Panginoon. O iulitin ko, sino hindi kakain mamaya pag-fasting? Ayaw talaga. Kahit pagkat yung pastor, hindi talaga kami. Talagang kakain kami, masarap eh. So, nung nag-fasting ang Panginoon ng 40 days and 40 nights, doon dumating yung temptation. Ano ang kahinaan ng Panginoon ng nag-fasting? Ng 40 days and 40 nights. Ano ang kanyang kahinaan? Gutom na gutom. Eh, tayo nga eh, hindi natin, sinasalit ko sa inyo, isang kain lang eh. Ayaw nyo eh. Eh ito, 40 days and 40 days, gutom na gutom talaga siya. Bilang nasa anyong tao, nakataong tao. Talagang gutom na gutom siya, pero nung inalok siya ni Satanas, anong sabi ni Satanas? Sa 43, sabi doon, at ang manunukso ay dumating at sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipaputos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Sino nagtukso sa kanya, mga kapatid? Si Satanas. Pero anong sabi ng Panginoon? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So yung sabihin, nababalansi dapat yung ating buhay. Kumakain ka physical, dapat palagi ka rin kumakain ng salita ng Diyos. Pagka umaga, dapat pagkagising pa lang, nagbabible reading na para kumain naman yung kaluluwa mo. Kung ano-anong kinakain natin, pagkagising, ano ba yung naisip natin kainin sa... Ako, nasa tabi ko na ang McDonald's, Jollibee, lahat yan. Nasa tabi ko na, pagkagising mo, kain ng kain ka. Walang problema doon. Pero dapat huwag natin kalimutan na magbasa ng Biblia dahil yan ay pinakapagkain ng ating kaluluwa. Kita mo mga tayo, kapatid, kapag ang tao, ang Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia pagkagising, nakita mo yung aura niyan. Talagang maaliwalas. Pero mga hindi nagbabasa paglabas ko, tapos na siya. Pag-pray ako, pastor. Talagang pagkagising pa lang, talagang problemado. Bakit o? Hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible. Ano sabi ng Panginoon? Yung kaluluwa mo, pagod na pagod. Pakainin naman natin yung kaluluwa ng kapatid. Hindi lang yung puro physical. Tandaan mo natin, mas mahalaga yung spiritual kaysa physical. Yung physical natin, temporary lang tayo dito sa mundo. Pag tinakda na ng Diyos yung kapanahunan mo, tapos na ang buhay natin. Tapos ikaw, wala tayong pagpapalaga sa salita ng Diyos.
Sinasabi nga natin na kapag nagbasa ka ng Bible 1 hour a day, isang oras lang. Kung isang oras, 66, ilang minuto sa isang oras, Brother TJ? 60. Oh, i-divide mo sa 3. Oh, umaga, ilang minuto magbabasa? 20 minutes. Sa tanghali, ilan? 20 minutes. Sa gabi, 20 minutes. Kaya? Kayang-kaya. Nakakailang oras ka sa Facebook. 20 minutes, hindi pastor. 1 hour, hindi pastor. 3 hours, hindi pastor. Ilang hour? 20 hours. Ilang hour? 20 po. Pinalawa sa isang, natutulog ah. At ano po ba yung salitang zombie? Yun. Sino mahilig sa pelikulang zombie? Yung pagano. Yun, ang mga mahilig sa zombie. Alam mo ba nyo, na kapag kayo nang babad sa Facebook, sa mga laro-laro, para nakarin yung zombie, hindi kayo makakain, hindi kayo pag nakababada, hindi makatulog, hindi makainom. Kaya daming sakit talagang mapapasa iyo eh. Kasi pag i-store po yung mga siya naglalaro, babad na babad, kumain ka na, mamaya na po. Uminom ka ng tubig, mamaya na po. Matulog ka na, mamaya na po. Talagang puro mamaya na. So ano maging resulta dito sa'yo? Magiging zombie ka talaga. Doon. Ganun. Anak, kasang ka na. Dito na po ako. O mga bata ha, dapat may panahon, may oras, lahat may oras. Eh marami ngayon, may zombie na sa loob ng bahay. Yung na nawawala sa align. So sabi doon, ito yung pinaka-importante na sabi ng Panginoon, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kapag ito yung pinakyan sa ating mga kapatid, yung pride natin na ibababa. Diba sabi ng Panginoon sa, tingnan natin, James 4:6. First Peter po muna, First Peter chapter 4, verse 6. Ano po ang sabi ni Peter? James po pala, James 4:6. Tignan po natin, James 4:6. Sabi ni James, but give it with more grace, wherefore he saith, God resists the proud, but give it grace unto the humble. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga panalo